Magandang hapon. May hapon man. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Dapat po yung atensyon ng bawat isa, lalong-lalo na yung may karamdaman. Masaya. Kasi ang una pong gagamutin yung spiritual na karamdaman. Yung mga kabigatan sa buhay, yan po kagaya ng sakit-sakit sa katawan, yan po ay kung mapapansin natin, siya po ang dahilan bakit tayo nandito sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kailan tayo mahina, may sakit, andito tayo ngayon, nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya purihin natin ang Diyos dahil sa karamdaman niya, tayo po ay tinutulungan niya na ang ating pag-iisip, palakasin ang pananampalataya o pananalig sa Diyos. Ang kagalingan, resulta na lang po yan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon po, dako tayo dito sa pangalawa. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kapitulo ay 8, versikulo 18 ng 23. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito hindi karapat-dapat na itumba sa kaluwalhatian mahahayag sa atin. Ngayon po, ano po ba yung mga pagtitiis na ginaganap natin? Minsan, sa mga leader, binibigyan tayo ng lupa na matigas ang ulo. Minsan naman, sa pamumuno, sa isang iglesia, hindi nagkakasundo-sundo. Iba-iba ang pananaw, paninindigan. Minsan naman, sa loob na lang ng pamilya, halos, kumbaga, kabisado na natin ang salita ng Diyos, pero pag sinishare natin, pag uwi natin sa ating bahay, walang nakikinig. Kumbaga, binabalik mo na yung araw na tinanggap natin dito, bigbig natin pag-uwi, yung anak natin, ganun pa rin, matigas pa rin ang ulo. Ngayon po, mga bagay na yan, dapat nating pagtiisan. Sapagkat, parte po yan ng ministeryo na ginaganap natin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Yan po yung tinatawag na pasanin ninyo ang cross araw-araw. Kinakailangan tayong magsakripisyo. Sasabihin natin, mabait naman akong tao, yung asawa ko mabait naman, bakit binigyan ako ng matigas na ulo anak? At titiisan natin yan. Parte po yan ng isang dapat na ginagawa natin yung tamang solusyon sa mga bagay na yan. Maingat naman ako. Pero nga kung nakilala, ang bisyo niya lang, isang shot ng alak gabi-gabi. Kumakain siya ng gulay. Marami siyang tubig na iniinom. Sapat na tulog at pahinga. May vitamins ba yan? Ngayon, stroke. Ito ba din naman lahat ng tama? Bakit siya na-stroke? Hindi nga siya umiinom ng mga energy drink. Hindi siya nalilipasan ng gutom. Sapat na tulog, kumpleto. Pero na-stroke. Sabi ko, hindi ka kasi nagsisimba. Totoo po yan. Minsan, hindi niya sinuko ang kanyang sarili para sabihin, Diyos ko po, bantayan mo ako, Diyos ko po, tawagan mo ako, ingatan mo ako. Kasi, siyempre, pati siyang abroad, siguro, sa PVC, na nakaipon ng pera, ngayon, yung nagpagtas ka sa pamilya, doon lang umasa. Pero, yung pangangailangan ng kanyang spiritual na kalagayan, walang Diyos sa buhay. Hindi naman dapat iasa natin ang ating sarili sa salapi. Kahit sabi nga, yung gusto mag-abroad,
Kahit maubos na yung kabuhayan mo sa kabibenta, kalabaw mo, pati bahay, motor, kung hindi ka talaga pinayagan ng Diyos na makaabot, kasi mas pipinsala lang ang buhay mo doon, dito ka lang talaga sa Pinas. Kaya nangyayari ko yung mga nakakabot, will ng Diyos. Kalooban ng Diyos ang nangyayari. Kahit ayaw mong mag-abroad, kung ikaw talaga para doon, gagawa ang Diyos ng paraan, walang makakahalang sa kanyang kalooban. Ganun po yun. Minsan nga yan, na-experience ko niyan sa totoong buhay. Walang bit-bit, lumang birth certificate na gusto. At uwi, ang kulang na lang yung passport. In 1 month, lipat. Kalooban ng Diyos. Yan po kasi ang will na gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya po, kung tayo po'y merong mga pinagtitiisan sa buhay natin ngayon, nakalipad ka nga ng ibang bansa, iniwan mo yung pamilya mo, pagtitiis mo yun. Kaya po, huwag natin iisipin, ay, ako marami ng sakripisyong nangyari sa buhay ko. Hindi katulad ng iba. Hindi pwedeng ikumpara yung pagtitiis natin sa iba. Kasi po, kung gaano kalaki ang pagtitiis na pinagtiisan natin ngayon, mas lalong napakalaki ng tatanggapin natin sa pagbabalik na pagkabuhay na makulit sa mga ganap. Sabi dito, sapagkat ang maningas na pagmimiti ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng anak ng Diyos. Totoo po, inaasahan nating mahayag na bumalik ang ating dakilang Panginoon. Panalangin po yan ang mga nagsisi ng kasalanan. Halimbawa, ngayon, nanalangin ka, Diyos ko po, linisin mo na ang ating kalooban. Handa na tayong humarap sa Kanya. Pero pagka minsan, naiinip, takay pang babalik ang ating dakilang Panginoon. Sige, bubugin na muna yung anak, yung ano. Sige, magdaldal muna. Hindi pa naman eh. Hindi dapat gano'n. Dapat nakaredy ang ating sariling akalat sa Diyos. Paano kung halimbawa, sasabihin natin, hindi sa 2030 pababalik ang ating dakilang Panginoon. Siyempre, gumawa ka muna ng kasalanan ngayon. Sige. Pag kagabi, nakalimutan natin manalangin, kinabukasan, hindi na tayo nagising. Magkakahingi pa ba tayo ng tawad? Wala na. Pero kung i-ready natin ang ating sarili, bago pumikit ang ating mata, para matulog, magsisi tayo maglinis ng kalikutan. Hindi man tayo magising. May magandang result na mangyayari sa buhay natin sa pagbabalik ng ating dakilang. Kaya bakit yung mga masama na hindi makuhang manalangin, humahaba ang buhay? At yung mga babae, sabi na sa kanta, sana kunin ka na ni Lord. Bakit yung masasama, hinahabaan ng buhay? Kasi po, hinihintay ng Diyos yung tamang panahon na sana mayroong taong mangaral sa kanya ng salita ng Diyos, madatnan siya ng pagtanggap na siya isang taong makasalanan at magsisi, pagbalik loob sa Diyos. Siguro, kaya humahaba ang buhay, hindi pa ipinapanganak yung taong mangangaral sa kanya. Anak din lang naman magmumula sa kanya, ang manangaral sa kanya para tumungit na. Hindi po ba? Kaya minsan may itong narating sa ating mga buhay na mga damot na pinagtitiisan natin. Bakit kinakailangan? Parte ng pamilya may naa-aksidente. Bakit may nauospital? Bakit may dumaranas sa inyong mabibigat na problema? Mga paraan po yan para nagising tayo. Pero hindi natin pinapansin kasi nakasalalay tayo sa gastusin. Pero yung binubuksan ng ating isipan na magising na tayo, isubok natin ang ating buhay sa Diyos, hindi natin ginagawa. Hindi po matatawag na pagtitiis yun, dahil hindi nagigising yung ating kamalayan. Kundi umaasa tayo kung ano yung taglay na mayroon tayo sa buhayan na inaasahan natin.
Ang salapi, hindi po yan nawawala kapag ipat-ipat lang ng bulsa. Mamatay man tayo, hindi pa tayo sinisilang meron ng salapi. Mamatay man tayo, nandyan pa rin ang salapi. Pero, pagkabat dumaan sa atin yung mga bagay na yan, naway, lahat ng pagpapala na tinanggap natin, itulong natin sa atin. Parte po yan ng pagpapakasakit at pagtitiis. Nakakainit mo na lang, ibabahagi mo na sa iyong kapwa. Sa makatuwid, kung tayo tumanggap ng pagpapala, dapat kasama yung ating kapwa sa pagpapala. Maglimos tayo. Magbili tayo ng ambag. Sabi ko wala, kung nagbigay ka dito, kahit piso, investment yan. Mabuting kalusugan. Na ibibigay ng Diyos. Napakagandang buhay. Tipik po yan. Sabi ko dito, sapagkat ang buong nila ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Ito po, yung ating kaisipan, nasakop na. Ano po ba yung pinagkakabalaan natin mag-apo? Pagising pa lang, chat. Ng video sa Facebook, YouTube. Pero minsan na nagsabi tayo ng salamat Diyos, gising pa ako ngayon. Wala. Minsan naman, nanguuna pa yung pagdimas ng manok kaysa magpasalamat sa Diyos. Buti pa yung manok, pero yung anak na umiiyak, wala. Sabihin yung asawa, man, yung anak mo umiiyak, wala. Walang vitamins yung anak, pero yung anak, pure. Tama mali. Hindi po ba? Ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalubag, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya. Sa pagkasa. Kaya kung ano po yung iniisip natin bago tayo matulog, yun po yung ina-attract natin na pagkasa. Halimbawa, may sakit tayo, nung natulog, nagsisi tayo, naglinis ng tayo. Ang inaasahan natin, bukas magaling na tayo. Ibibigay talaga yan ng Diyos. Kasi kung ano yung iniisip natin, yun yung ina-attract natin, ibibigay niya. Ang pinakamagandang susit yan, bago matulog, i-attract natin yung utak natin sa ganung bagay. Positibo. Huwag natin iyasahan na, iinom ako ng agbatin ko, gagaling na ako. Inom ako ng damot, gagaling. Hindi po. Hayaan natin ang Diyos ng magkaroon ng kagalingan. Binibigay niya po yan sa tamang panahon. Bakit po mayroong mga taong may karamdaman, ang tagal gumaling? Kasi po, tinuturuan tayong magtanda. Kasi naabuso natin yung katawang binigay sa atin, na dapat sana, maging templo ng Diyos na buhay, maging templo ng Espiritu Santo, pero naging templo ng Ginebra San Miguel. Ng usok o sigarilyo. Dapat po ba ganon? Kaya nung ginagawa ng Diyos, sabi niya, pinapalot niya yung ituturing niyang anak at hinahampas para magtanda, matakunan at huwag nang bumalik sa dating ginagawa. Kaya kung mapapansin natin, yung karamdaman, resulta na lang po yan ng kapabayaan natin sa ating mga sarili. Sabi dito, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Ito po. Pagamat itong ating katawan may kabulukan, na kung titingnan po natin, mula pa noon hanggang ngayon, ang senaryo ng buhay ng tao, pare-parehas na. Ipapanganak, lalaki, mag-aaral, magkakapamilya, mamamatay. Pare-parehas lang ang dagatan, papunta sa kabulukan. Pero ang abangan natin, na pagkatapos nitong kabulukan, dapat po mayroong sumilang niya na buhay. Katulad ng sinabi kanina, butil ng trigo. Binhi.
kinakailangan sumibol mula sa kadiliman sa ilalim ng isang matabang lupa. Siya ay magkakaugat, mabubuhay siya. Dapat ganun po ang magiging kalagayan. Kaya huwag natin isipin, nakahantong lang ang ating buhay sa kamulukan. Kundi, dapat yan buhay na buhay. Malagot man ang ating hininga, inihanda natin ang ating sarili sa isang buhay na inaasahan natin ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kasi pare-parehas tayo danas ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan doon sa kahirapan. Sa dagat-dagatan ng aputo ng impyerno. Buhay na walang hanggan doon sa piling ni Kristo. Alin yung tatargetin natin, yun yung tatasan natin. Pagkaman tayo daranas ng kabulukan, pero yan po ay parte ng pagdadaanan ng tao. Nang sabi, maliban na ang butil mamatay, hindi siya magkakamit ng buhay. Sa makatuwid, tayo po yung butil na yan. Na kung hindi tayo daranas ng kamatayan, hindi natin makakamit ang buhay na walang hanggan. At ang sabi dito, sapagkat alalaman natin na ang buong nilalang ay humihigit at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Di po ba? Minsan ayaw natin ang isa sa pamilya natin magkasakit. Bakit? Kasi kahit wala kang sakit, damay ka. Punta mo lang sa doktor, bantay ka. O nandun na naman yung malilipasan ng buto. Tubig na lang na piling mo naman gawin sa bahay. Ihingi mo ka o kaya bibili mo ka. Nai-stress ka pa, lalong-lalo na ang katabi ng kama. Aktual mong nakita na nalalago ka ng hininga, ang tingin mo sa pasyente mo, mamamatay na rin. Di po ba? Kaya ang iba, takot ng pa-hospital. Sa bahay na lang ang gamutan. Maglaga-laga na lang ng sampo. Di po ba? Lahat ng mga problema, may solusyon po yan. Naman, antayin natin yung ang Diyos mismo ang magbigay sa atin ng tamang kasagutan sa mga kahilingan natin. At ibigyan niya tayo ng isang kasagutan sa bawat kahilingan natin. Kaya po, totoo, ang buong nilalang humihigit, nagdaramdam. Damay-damay po sa siyang pamilya kapatid isa may sakit. Hindi man tayo yung nakaratay, pero apinkado po tayo. Dahil po, sa pagmamahal natin sa kapatid. Sabi nga dito, nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Ito po, hanggang ngayon, minsan kasama natin ang isa sa nangangailangan ng tulong. At hindi lamang ngayon, kundi pati naman tayo ay mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Ang makatuwid, pagay tayo naman ay nagsisibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukupkop na dilitbay ang pagtubos ng ating katawan. Kaya po, ngayon, yung buhay-buhay ng ating dakilang Panginoon, hindi lang natin iisipin ngayon ay minister niyo lang niya. May purpose po bakit dinalay niya ang buhay. Kasi po, siya po yung tinatawag na dakilang sacerdote. Dati noon, kapag ang isang tao may kasalanan, bunga ng paglabag, at hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, bawat isa kukuha ng isang matabang hayop, iaalay niya pantubos ng kasalanan. Si Kristo, ibinigay niya na para sa lahat. Ilalakit lang natin yung pananalig natin sa Kanya. Nakasama tayo sa limipahan niya, hindi na tayo maghahanap ng matabang hayop dahil ginawa niya na yung pantubos. Inalay niya na ang kanyang buhay. May pagkakaiba nga ang pag-alay ng kanyang dugo. Kasi po yung mga hayop, ginigilitan lang, pinapatuloy yung dugo, tapos na. Pero si Kristo, lamog yung katawan. Puro sugat. Sabi nga, sa aking mga latay kayo'y nagsigaling. Sa makatuwid, kaya pala ang ating dakilang Panginoon nagkaroon ng napakaraming latay dahil ganun din karami yung mga taong makasalanan. Na bawat ampas sa Kanya at hagupit sa Kanya na bumabaon ang mga tanghampas, na hapat ang kanyang mga kasukutan,
pati ang kanyang bala, sumasama ang kanyang damang, kasama tayo sa pinagalingan ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo, binalas ng ating dakilang Panginoon. Yung dakilang katubusan. Kaya po, palagi natin iisipin si Kristo na nakabita sa cross. Gaano man kabigat ang ating karamdaman, ang ating kalagayan, tayo may, kumbaga, pagod na. Naubos ng kabuhayan natin, wala na tayong mapuntahan. Tingnan natin ang kagalingan na ibinibigay ng nag-iisang Diyos. Siya lang po ang magtutugon sa kahilingan hinahanap-hanap natin. At kagalingan sa pisikal na katawan, at kagalingan na dapat itong taglay natin nag-iisang kaluluwang maligtas kasama doon sa pinubos ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Mapalad tayo kung nadagdagan na tayo ng kaunawaan at kaalaman na kinakailangan palagi natin iisipin ang Diyos lang na siyang gumawa sa atin, na siyang naglikha ng mga silula natin sa buong katawan. Milyones o bilyones na sila buhay na pinatutunayan ng mga siyensya. Yung tinatawag na DNA na taglay ng bawat isa sa atin. Kapag hinga pa lang natin, sinasambit na natin ang pangalan niya. Unang paglilitaw ka lang natin sa sanlibutan, iyak natin sinasambit na natin ang pangalan niya. Naway, may karamdaman man tayo, wala. Katulad man tayo ng musmus na bata o hindi o may lulang na dapat huwag natin kakalimutan ang Diyos na siyang may lupa sa bawat isa sa atin. Kaya pahalagahan natin yung pagkakataon na tayo ay naging mapalad, pinagkalooban ng buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Sa kabila ng mga milyong-milyong selula na nabuhay, tayo yung mapalad na ipinaglihin ng ating ina at ipinanganak at nakita natin ang liwanag ng sanlibutan. Naway, araw-araw gawin natin Diyos ang nag-iisang Diyos sa ating buhay. Siya dapat ang nagpapasya at nagpupuntaw ng ating buhay. Huwag ang sarili natin kalooban. Siguro po, sapat na ang ating napag-aralan sa oras na ito. Hanggang dito na lang ako. Naway, ano man ang ating mga kahilingan, karailan ipagkatiwala natin sa Diyos. At naway, suko natin ang ating buhay. At hayaan natin siya ang pumilo sa ating buhay. Yung presensya niya. Tatamuhin natin ang kagalingan sa lahat ng ating karamdaman, spiritual at physical. Salamat sa Diyos at kapagpalang hapon sa bawat isa.